Excuse me, 화장실 어디예요? 파킹 끝나고 파킹. 나서. 네. 끝나고 나서. 네. 땡큐. 감사합니다. 파킹 끝났어. End of parking lot. Episode 2, tara pasyal muna. Ayan and I went to Korea to fangirl, but syempre, parte na agenda ang mamasyal. One of the must-visit places, especially during autumn, is Nami Island, isa sa mga pinakasikat na destinations for tourists visiting South Korea. Marami rin pwedeng puntahan sa area near Nami Island. Aside from the island itself, pwede mong isabay ang Alpaca World, Petite France, at iba pang nearby attractions. For this trip, pinili namin isama sa itinerary ang Garden of Morning Calm. After all, kilala ang Korea as the land of the morning calm. So, na-curious kami kung ano nga bang itsura ng isa sa mga pinakasikat nilang gardens. Inagahan namin ng alas para mas ma-enjoy namin ang araw. Annyeonghaseyo! Today is an exciting day. It's day 2 and we're going to Nami Island! Isa sa mga must-see attractions, especially pag autumn. And gumising kami ng 6 degrees. Sobrang lamig, pero manageable pa rin basta you wear the proper clothes. This is my outfit for today. And tinry namin agahan today para mas ma-enjoy namin. But since weekday, na-experience namin ng bongga ang Korean rush hour. Grabe rush hour mga tao. Alas 7 kasi. Imagine rush hour plus pali-pali culture in one. Sobrang helpful din talaga na marunong kaming magbasa ng Korean characters ni Ayan. Kahit may English translations naman most of the time, iba pa rin yung confidence kapag kahit papano ay naiintindihan mo yung language at signage sa paligid. Gongdo? Ito! Gapyong? Oo. Okay. Pero mas helpful talaga na mahilig magtanong si Ayan. Para siya si Papa na tanong ng tanong, not just once but twice para sure. This time kasi, ibang train line ang sinakyan namin papuntang Nami Island. Kailangan pala rito bumili ng ticket separately. Ang problema, according to the ajushi na napagtanungan ni Ayan, late na raw kami. So he encouraged na pumasok na kami because the train was leaving in 2 minutes. Kasi, sabi niya late na, 2 minutes aalis na. So sumakay na lang tayo. Oo. Tapos dito na daw bibili ng ticket. Thankfully, no worries naman pala dahil may conductor na nagche-check at pwede ka rin bumili ng ticket on board. Nagulat pa nga yung konduktora nang makita niya ako. Bakit wala raw akong cover up, malamig daw. Weird talaga siya. Since hindi naman ako masyadong nilamig the day before, akala ko kakayanin ko ulit today. But guess what? Hindi ko kinaya. Malamig. Hindi pa ako nadala sa 6-degree weather update ng morning. As you can see, DIY lang kami the whole trip, which means sariling sikap sa paghanap ng directions at transportation. Ang advantage nito, hawak mo ang oras mo, pwede ka magtagal kung saan mo gusto, at pumunta kahit saan. Pero kapalit nun, kailangan mo ring pagplanuhan ng mabuti ang schedules, routes, at modes of transportation, especially kung wala kang dalang sarili mong sasakyan. We were also super lucky because it was a very beautiful morning, right? Teka lang, parang familiar to. Dito ba yung maya-maya biglang may lalabas sa zombies? Just kidding. Pagdating namin sa Gapyong Station, grabing lamig agad ang sumalubong sa amin. May nakasabay kaming Pinoy solo traveler dito. Sabi niya balak daw niya mag-zipline papunta sa Nami Island. Yes, that's actually an option. So kung ayaw mo maghintay ng ferry, pwede kang lumipad papunta. Habang naghihintay ng bus at thanks to Ayan's pagtatanong, napadpad kami inside the tourism office, which is super helpful. Kahit papaano, na-shield kami from the lamig outside. Yan ako, hindi kinaya ng powers namin. Hindi ko kaya magtapang-tapangan today. Hindi rin ako. Philippines. Pagdating ng bus, mabilis na lang at nakarating din kami sa ferry station. Anyong. Bakit hindi nakikita sa akin? Nakita ba sa'yo? Anyong. This isn't sponsored by Klook, but nakatulong talaga yung pag-book namin doon para mas maging efficient and smooth ang pagbiyahe namin to Nami Island, especially as commuters. Parang siya yun. May option to zipline.
It's a Philippine flag! Mabilis lang din yung ferry ride, around 5 to 10 minutes only. At ayun nga, nakarating din kami sa Nami Island. Nami Island has been featured in several K-dramas and shows already. Pero ang pinaka nagustuhan ko talaga rito ay yung tree-lined pathways. When we visited, wala naman kaming specific agenda ni Ayan kundi maglakad, mag-explore, at mag-enjoy sa paligid. Nakapag-shoot pa nga kami ng ilang slow motion clips na feeling namin pang K-drama. I will always love parks. I will always wish na sana marami ring public parks sa Pilipinas. Ang cool din kasi maraming pwedeng gawin talaga dito. May mga roaming animals, cafes, art installations, at iba't ibang photo spots. Talagang design siya para sa tourists. At syempre, nang makakita ko ng magandang puno na may pulang dahon, automatic photo shoot. Nang magutom kami, sinubukan namin itong snack na may red bean feeling. Gustong-gusto ko siya. Hindi naman masyadong fancy ayin ng red bean. Pero sobrang init niya nung sinerve kaya perfect sa ganitong klaseng panahon. Sobrang dami pwedeng gawin sa Nami Island and sa sobrang laki niya, feeling ko hindi namin na-explore lahat. Pero kung babalik man ako rito, gusto kong subukan mag-bike around the island at kumain sa isa sa mga restaurant nila. Kaso kailangan na namin umalis para makahabol pa sa susunod naming destination. Pagdating namin sa mainland, tumambay muna kami sa convenience store para kumain. At to be honest, dito ko lang na-experience sa Korea yung mag-init ng pagkain sa convenience store by yourself. At in fairness, sobrang sulit at nakakabusog yung mga packed meals nila. Habang naghihintay kami ng susunod na bus papuntang Garden of Morning Calm na nakaschedule talaga by time, naglakas loob muna akong gamitin ang basic Korean skills ko. Mission, maghanap ng CR. 화장실 어디예요? 파킹 끝나고 나서 네. Keywords are key lang talaga guys. Hindi mo kailangan maging fluent para makasurvive. Parking 끝났어. End of parking lot. 화장실 있어요. We're still here. It's been 12, 10 years. 2 hours of waiting. Ito lang yung ano sa DIY na. Kailangan natin makasama sa mga schedule ng transport. Sadly, 2 bus lang nag-operate today. Ito? Girl, Hindi, yan na naman. 10.4 na naman. girl, nakailang balik na yan. 5 minutes na. And as expected, dumating na eksakto sa Ito oras. yung second bus. Finally. Sakto, girl? Sakto sila sa oras. Paano kung may traffic? Ay, morning ka. Sa akin na. Next stop, Garden of Morning Calm. Dahil hapon na ito guys, hindi ko na talaga kinaya ang lamig. Sa lamig. Actually, feeling ko gabi na. Kasi walang araw. Gusto ko na ulit sa bus kasi mainit doon. Hiniram ko na ang hat ni Ayen para kahit papano makatulong sa ulo ko. Habang naglalakad, naisip ko tuloy, paano kaya natitiis ng mga pusa ang ganitong klaseng lamig? Since garden ito, feeling ko spring pa rin ang best time to visit dahil sa blooming flowers at cherry blossoms. Pero iba pa rin talaga ang charm ng autumn foliage. Kaya honestly, feeling ko kahit anong season mo puntahan, magical pa rin siya in its own way. I mean, look at this. We simply took our time, enjoyed the sights, took lots of photos, and eventually stopped for a quick merienda. Dito kami naka-experience ng first legit K-street food namin. Oo nga, authentic. Masarap yung sauce. Gusto ko. Gulay ba ito? Biscuit. And just like that, our freezing autumn days slowly came to an end.
Sa next episode, pwede na raw kaming bumili ng lupa dahil gumawa kami ng sarili naming dojang. Nagkamaling mag-hike papuntang Ensol Tower, nakita ang police presence around Itaewon, at nalibre pa kami ng dinner ng org brother ko. Abangan niyo yan! See ya! Kaya nga eh. Pwede kang kumuha ng kimchi kung gusto mo rin. Sabaw na siya. Uwi na tayo?